1. O, parenthesis muna para hindi ka malito. Plus, yung g of x, palitan mo rin ng parenthesis muna. Tapos kung ano yung function niya. X squared minus 2. Then, after that, combine mo na sila. Magkakaroon ka ng x plus 1. Distribute mo yung sign. So, magkakaroon ka ng plus x squared. Distribute yung sign. Minamultiply natin yung sign ha. Then, i-combine yung like terms. Magkakaroon tayo ng x squared plus x minus 1 para sa number 1. Okay? So, yung number 2 naman natin, for example, h of x plus p of x. Ibig sabihin, titignan mo ay yung h of x tsaka p of x. Kahit marami ang given, kung ano naman yung pinapasagutan sa problem, doon ka lang titingin syempre. Ang given pala is f of x tsaka g of x. Ang titignan mo si h of x. Hindi pwede yun. So, dahil h of x to, magkakaroon ka ng 2x plus 4. O, ito yung h of x natin, no? Plus, yung p of x mo is x squared minus x minus 2. Then, copy lang ito nga sa unahan, 2x plus 4. Then, distribute mo yung sign, yung plus, sa lahat. So, magkakaroon ka ng x squared minus x minus 2. So, gamit yung polynomials natin, combining like terms, magkakaroon tayo ng x squared, yung pinakamataas na exponent, plus x, kasi 2x minus x is x na lang, then plus 2. Gets na yan. Para i-combine lang yung parehas na terms. O, yun sa number 2 mo. Pag magpa-plus. Ito naman ang gusto mo. So, let's say number 3 na. Thank you, Aman. Let's say f of g of x. Yung pinapahanap na. Ito composition na function na to. Ibig sabihin naman sa ganitong way, no? Kung sino yung nauna, yun ang una mong ilalagay na function. So, magkakaroon ka ng x plus 1 dahil si f mo is x plus 1, diba? Tapos, yung variable x doon, papalitan mo yon ng function na itong g of x mo. Ibig sabihin, si x natin, papalitan natin ng x squared minus 2. Itong x lang yan ha. Pero may plus 1 ka pa dyan. Kaya lalagyan mo pa yan ng plus 1. Tapos ngayon, magkakaroon ka na ng x squared minus 2 plus 1, which is x squared minus 1. So, ito yung magiging sagot mo dyan. Para dito. So, kung pabaliktad naman, let's say g of f of x. Nyari, ganyan. Wait lang na. Isa-isa lang. So, ibig sabihin, nauna yung g natin. Ibig sabihin, pupunta ka sa x squared mo minus 2. Tapos si x, papalitan mo yan ng function ni f of x mo, which is x plus 1. Ibig sabihin, si x, papalitan mo ng x plus 1. Yung x lang to ha. And naka-squared yun. Magkakaroon ka dito ng squared. Pwede naman. Wait lang ba. Isa-isa lang na. So ngayon, expand natin to. Kung marunong ka na mag-expand yan, magkakaroon ka lang ng dalawang x plus 1 times x plus 1 minus 2. Tapos i-FOIL method mo to. Magkakaroon ka ng x squared plus 2x plus 1 minus 2. Tapos magkakaroon ka na ng x squared plus 2x minus 1 as your answer dyan. Magkakaroon ka ng x squared plus 2x plus 1 minus 2. Tapos magkakaroon ka na ng x squared plus 2x minus 1 as your answer dyan. Tapos pagdating naman sa sinabi ni f of x daw minus p of x. Sige, try natin. Sa composition ng function, ganyan lang ginagawa, no? So, number 5 natin, f of x daw minus p of x. So, si f of x mo, x plus 1 siya, diba? So, palitan natin to ng x plus 1. Parenthesis muna. Minus, yung p of x natin is x squared minus x minus 2. So, magkakaroon tayo ng x squared minus x minus 2. Then, i-copy lang natin tong una. So, magkakaroon tayo ng x plus 1. Then, i-distribute natin yung sign sa loob ng parenthesis. Ibig sabihin, negative times positive is negative x squared
Negative times negative is positive x. Negative times negative is positive 2 na. Then combine like terms na lang, dahil negative tong x squared natin, magkakaroon ka ng negative x squared. Tapos x plus x, magkakaroon ka ng 2x. 1 plus 2 is 3. Ito na yung sa f of x minus p of x. Ibig sabihin, kailangan mo lang i-distribute yung sign. Anyways, kanya lang. Thank you sa TikTok mo yun. Ba't naging 2x? Kasi x plus x. Hindi tayo nagta-times, no? Plus po. Kapag parehas ng variables, di ba? Ina-add lang natin yung numbers sa gilid nila. So, 1 plus 1, kaya siya naging 2. Positive 1. Alin yung positive 1? Okay. So, let's say meron tayong f of x is equals to 1 over x. Padaliin lang natin, no? I-explain ko lang kung paano. Tapos meron tayong g of x, which is 2x plus 1. Tapos meron tayong h of x, which is ano ba? 3 over x plus 2. Kunyari ganyan, pwede na yan. So, pwede na yan, no? So, number 1 natin is f of x plus ba? O composition lang? Composition na lang, no? F of g of x na lang. Ano po derivative ng 2x? 2. H of x, x plus 1 minus over x minus 1. So, x plus 1 na lang daw to. X plus 1. X minus 1. Okay na? Gulo. X plus 1 over x minus 1. Nagka-ating class. Okay. So, tama tayo, no? Ibig sabihin, dahil nauna nga si f, kunin mo yung function ni f. Tapos yung 1. Nagka-ating class. Okay. So, tama tayo, no? Ibig sabihin, dahil nauna nga si f, kunin mo yung function ni f. Tapos yung x, palitan mo ng g of x. So, meron kang 1, 2x plus 1. Ito na yung sagot mo. Hindi mo na pwede masimplify yan, eh. Ang pag-simplify ng ratio na lang, kailangan magpa-factor out ka muna. So, ngayon, let's say meron tayong number 2 as g of x. G of x. G of f of x. Kasi composition of function, eh. So, dahil nauna si g, kunin mo yung function ni g, which is 2x plus 1, diba? Tapos yung value ng x doon, papalitan mo yun ng function ni f, which is 1 over x. So, magkakaroon ka ng 2, papalitan natin si x ng 1 over x plus 1. So, multiplication of fraction, pag whole number, lagyan ng 1. So, direct lang. So, magkakaroon ka ng 2 over x plus 1. So, kung gusto mo pa ito i-simplify, thank you, JM. Kung gusto mo pa i-simplify, kunin mo yung LCD nila, which is x. So, x divide x is 1 times 2. Magkakaroon ka ng 2. Thank you, Carl. So, x divide 1 is x times 1 is x. So, plus x. Ito yung magiging sagot mo. Kung pinag-isa mo sila. Pero pwede rin to. Anyways, pares lang. Basta yung concept niya, kung ano yung nauna, kopyahin na muna yung function na yun. Tapos yung x doon, palitan mo kung ano yung sumunod. So, let's say dito tayo sa kabila. Let's say yung number 3 natin is na kopyahin na muna yung function na yun. Tapos yung x doon, palitan mo kung ano yung sumunod. So, let's say dito tayo sa kabila. Let's say yung number 3 natin is f of h of x. So, ibig sabihin, titignan mo dapat yung f tsaka h, no? Disregard natin si g of x muna. So, magkakaroon tayo ng 1 over x sa function ni f of x yun, no? Tapos yung value ng x, papalitan natin ng h of x. Which means, nandito si 1. Yung h of x natin is x plus 1.
Thank you, Ronald. Over x minus 1. So, pag ganito na, sabi ko nung nakaraan, kapag may whole number ka, i-over 1 mo rin siya. Naging plus na, no? Basta over yan, na. Tapos, pag nagdi-divide ka nito, yung numerator nito, i-multiply mo lang siya sa denominator. Para lang siyang cross multiplication pag ganito yung format. So, 1 times x minus 1, magkakaroon ka dyan ng x minus 1. Over, ganoon din gagawin mo dito. I-multiply mo lang. So, x plus 1. Ito na yung magiging sagot mo. Okay, ganoon lang yun kapag composition of function. So, let's say meron tayo number 4. Thank you, Min. h of g of x naman. So, dahil nga nauna si h natin, kukunin natin yung function niya, which is x plus 1 over x minus 1. So, lahat ng value ng x, papalitan natin ng function ni g of x, which means papalitan natin siya ng 2x plus 1. So, magkakaroon tayo ng yung x natin, papalitan natin ng 2x plus 1. Meron pa tayong plus 1. Etong x, ito yun na, itong buong term na to. May plus 1 pa tayo nandito. Tapos yung sa baba naman, same pa rin. Papalitan natin siya ng 2x plus 1. Tapos may plus 1 pa tayo nandito. Tapos yung sa baba naman, same pa rin. Papalitan natin siya ng 2x plus 1. Tapos minus 1. Kasi may minus 1 pa doon. Hindi to pwedeng i-cancel ng directly, ha. Mali po yun. Kailangan factor muna. So, i-transpose muna natin. Magkakaroon tayo ng 2x. I-transpose. I-solve pala. Plus 2 na yan. Over 2x na lang to. Dito pwede i-cancel, ha. Pwede na itong sagot mo. Okay na yung ganito. Kung gusto mo ba siya i-simplify, divisible to by 2, di ba? Magiging x plus 1 to. Tapos sa baba is 2x. Ito yung pwede may cancel. Kasi na-factor out sila. So yung final answer mo is x plus 1 over x. Ito hindi to pwede i-cancel, ha. Kasi binomial yan. Ito yung magiging sagot mo. So, ganyan sa composition of function, h of f, pahirapan mo ako. Sige, try natin. Last na yung h of f, pa. So, para sa h of f natin, thank you, Min. So, dahil nauna si h, kukunin natin yung function ni h, which is x plus 1 over x minus 1, di ba? Then, papalitan natin yung mga x ng f of x natin, which is 1 over x. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 1 over x plus 1. Sa numerator yan. Yung denominator natin is 1 over x minus 1. So, ito is complex fraction. Kapag complex kasi, ibig sabihin, isolve mo muna yung numerator ng mga fraction. Gawin mo siyang isa. Tapos, solve mo rin yung sa baba, minus 1. So, ito is complex fraction. Kapag complex kasi, ibig sabihin, isolve mo muna yung numerator ng mga fraction. Gawin mo siyang isa. Tapos, solve mo rin yung sa baba. Gawin mo rin isa. What I mean, ganito. Isolve muna natin tong taas. So, yung LCD neto, disregard lang natin to, ha. So, yung LCD neto is x. Tapos, x divide x is 1. Times 1 is 1. Tapos, x, pag whole number, lagyan mo ng 1 para magkaroon ka ng denominator, no? So, x divide 1 is x times 1 plus x. So, isa na lang yung denominator mo sa kanilang dalawa. So, punta ka naman sa kabila. So, same process. Whole number, lagyan ng 1 para hindi ka malito. So, yung x tsaka 1, ang LCD nila is x lang. Same process, magkakaroon ka ng x divide x is 1 times 1 is 1. X divide 1 is x times 1 is x. So, yun na. Tapos, katulad kanina, kung di ganito yung format ng fraction mo, yung numerator, i-multiply mo sa denominator. So, magkakaroon ka dyan ng
1 plus x times x. Okay? Over yung denominator mo, i-multiply mo sa numerator mo sa denominator. Ang gulo yun. No? So, magkakaroon ka ng x times 1 minus x. So, pwede mo ito i-simplify. Actually, cancel na ito eh. Pwede mo ito i-cancel out. Kasi naka-factor naman. So, magkakaroon ka ng 1 plus x over 1 minus x. Diyan pwede cancel ha. Magkaiba sila ng sign. Kapag kinancel mo yan, porket pare sila may 1 na, tapos pare silang may x, matitira dyan plus minus. So, hindi pwede yun. Uy. Kinancel tong dalawa yun, no? Kinancel, tapos kinancel. Natira plus minus. Anyways, ganyan yun.